in-invite niya na ako sa church. Siyempre, excited ako. Sobrang excited ako nun. And then, hindi ko talaga alam na hindi pala talaga Katoliko yung pupunta akong church. And nung nasa taxi na kami, sabi niya sa akin, Bro, baka mag-expect ka bro dito. hello guys, and welcome back to my YouTube channel, and this is JP again one more time. So it's been a while, like 6 years already. So I think that that was 2017, 18, and 19. So nag-vlog na ako nun before. So like sa Big Brother, reaction videos, mga kanta, sa tawag ng tanghalan, sa lahat ng events sa trabaho. So doon lang umikot yung pag-vlog ko dati. So parang hindi talaga, parang 300 lang yun. So akong subscriber. So this time is new. So ayun na nga. So for today's video, I'm gonna share to you kung paano ko nakilala ang Panginoon. Alright, so actually I'm really very excited to share to you guys kung ano yung na-experience ko nung nakalala kong Lord, kung paano niya binago yung buhay ko. So now, let's start in 3, 2, 1. Alright, so let's start kung paano muna ako nabudol na akala ko Katoliko yung church na pupuntahan ko, yun pala Christian church. Alright, so there's no regret at all. So I think lahat may dahilan kung bakit nangyari yung mga bagay-bagay. Kasi before pa ako mapunta ng Riyadh, nag-try muna ako mag-Singapore, nag-try muna ako mag-Malaysia, para lang makahanap ako ng trabaho. Siyempre, gusto ko, kasi baong kami sa utang, so gusto ko talaga na makako kami sa kahirapan. Something like kasi parang ang thinking ng tao kapag nag-abroad ka, talagang makakaraos ka sa hirap, diba? So ayun talaga yung pinakatingi, pero hindi naman kasi talaga nila alam kung paano ang hirap na meron sa ibang bansa. Alright, ito na nga. So 2017, 2018, 2019, so that or those years na nasa Riyadh ako, so tinapos ko talaga yung kontrata ko doon. So, alam naman natin na yung Riyadh is a Muslim country. Okay? So, it's a Muslim country. So, napakahirap for us. So, parang kung isipin mo, Muslim country to. So, Katoliko ako. Paano kaya ako? Enough na ba yung sa sarili ko? Maganda sa lang yung sarili ko. Ganyan. Siyempre, malayo ako sa family. Tapos, homesickness. Yan. So, ayun yung mga kalaban natin sa OFW. Right? So, yun nga. So, maliit pa lang kasi ako sa taong simbahan talaga ako. So, usually join yung Katoliko pa ako. I usually join yung mga choir sa simbahan, Legion of Mary, etc. So, talagang yung mga pinsan ko din parang mga, ang tawag din, yung nagsiserve sa simbahan. Ano ba yun? Christian, alam mo yun, yung sa simbahan, parang inaalalayan nila yung naaalalayan nila si Father, basta yun yun, anyway, so yun na nga, so parang laking simbahan kami, nagpipinsan, ganyan. So kaya naman, nung pagdating ko sa Riyadh, talagang hinanap-hanap ko yung church niya, diba? Parang, yun. And then, merong isang, syempre, hindi ko din naman akalain na sa ibang bansa pala, most especially dun sa Saudi, meron palang mga community na tinatawag. So, yun yung mga samahan lang ng mga Pilipino na nagkakaroon ng mga contest, mga singing contest, mga pageant. So, hindi ko talaga alam at first yung na may mga ganun pala nag-exist. So, napakasayo ko that time nung parang nag-browse lang ako sa
sa Facebook noon that time. Tapos, bigla, oh, talaga ba? Merong mga gantong, mga community dito sa Sir Riyadh. Oh, why not, diba? Parang, yun, sumali ako. Di ko lang maalala kung sa 2017 or 2018 ba ako nun. Nung time na nag-audition ako sa Bagong Kampiyon. So, ayun yung pinaka-title ng singing contest. So, Bagong Kampiyon. Yun. And then, ayun na nga. So, nagkaroon ng audition. So, siyempre, may mga makikilala ka. So, meron din ako kasama na si Pacifico yata yun. Si Pacifico. Shoutout to Pacifico. So, si Pacifico, yan, parang, since ex-abroad na talaga siya. Talagang, matagal na siya nag-abroad. So, alam niya na yung mga ganun. Parang, di ko lang alam kung nakasali na siya before dun sa So, let's go back dun sa audition. Siyempre, may mga nakilala ka. So, nakakilala ko na isang tao na parang, Nambudol sa for today's video, share ko muna kung paano ko na-encounter ang Lord sa pambubudol ng taong to. Billy Joel. Shout out to you, bro. Shout out to you, bro. Ayun. Si Billy Joel, wala na nakalala ko siya, talagang nabago yung talagang buhay ko. Syempre, pag ikaw naman, pag na-encounter mo si Lord, diba, talagang mababago yung buhay niya. Mahirap, sobrang hirap, pero alam mo yun, pag nasa kanya ka, kahit ganun kahirap, parang pag tinaas mo kasi talaga sa kanya lahat talaga, kasi wala talaga yung imposible, diba? So yun, ayun na nga. So, lagi niya ako kinakausap, ganyan. Yun pala, answered prayer na ako sa kanya. Magiging answered prayer pala. So, that time kasi, yun nga, syempre naghahanap ako ng church. Parang kinakausap niya ako about sa church. May church din pala. So, parang, sige, minsan, invite kita sa church. Ganyan. Parang, okay siya. Ako okay lang naman kasi, syempre, excited din ako. Gusto ko din. Syempre, parang, talaga nagulat din ako eh. Syempre, talaga ba? Muslim country kasi ito di ba? Tapos, may church pala talaga din dito ng mga Katoliko. Akala ko talaga Katoliko. Ayan. So, anyway, so yun nga, sinatid pa niya ako sa, syempre, tipid ako nun eh. Syempre, si Billy Joel kasi matagal na siya sa abroad. Matagal na siya dun sa Riyadh. So, syempre, siguro malaki na yung mga kitaan niya. Yan. Yun. Pagka-uwi nga niya, sinabay niya na ako. Parang, mag-abot sana ako eh. Parang, para kahit pa paano, nakakayain na ba. Syempre, first time na nag-meet namin. Tapos, nilibre pa niya akong pamasahe. Parang nakakaya. Ayun. Pero hindi niya tinanggap yun. So, hanggang sa inatin niya ako dun sa tinutuluyan ko na hostel ba tawag doon? Ayun, basta ayun, parang apartment or parang condo. Ang ganda, maganda yung namin doon. Maganda yung namin sa Riyadh. Maganda talaga. So yun, after the audition, so parehas kami natanggap. Nakapasa din siya sa parang initial na audition. So, parang ay na pala talaga yun. So, parang ako yata yung pinakahuli nun. Parang ako yung number 13 yata. Ako yung pinakahuli. Parang 12 lang yata yun eh. Parang may pasok lang ako. Yung ganun. So, yun na nga, in-invite niya na ako sa church. So, doon kami unang nagkakilala. So, because of that contest. So, ngayon, in-invite niya na ako sa church. Siyempre, excited ako. Sobrang excited ako nun. And then, hindi ko talaga alam na hindi pala talaga Katoliko yung pupunta akong church. And, nung nasa taxi na kami, sabi niya sa akin, Bro, baka mag-expect ka bro dito Catholic church ibang church to Una talaga nagulat ako, syempre. Nagulat din naman ako, syempre. Sabi ko, talaga? Well, anyway, dito naman ako, parang tinuloy-tuloy ko na lang, sige, kasi parang gusto ko talaga kahit pa paano, sige, go ahead na. Parang, hindi ko alam na, ayun na pala,
doon na pala mag-start yung pagbabago ng buhay ng buhay ko with the Lord. Oh my God! Well, anyway, si Lord kasi talaga yan. So, doon nagsimula na naka-encounter ko si Lord. So, again, thank you so much doon kay Billy Joel. Shout out to Billy Joel. So, isa pang mahaba pa talaga yung kwento ko. Mahaba pa yung testimony ko. So, hindi enough itong araw na to or hindi enough itong vlog lang na to para kwento yung mga testimonies ko. So, ayan. So, unti-unti natin. So, ayan. So, ito yung mga parang magiging natin, yung mga vlog natin. It's all about sharing testimonies. It's all about how you encounter the Lord, kung paano kanya tinutulungan sa lahat ng bagay. Alright? So, thank you so much sa panonood, and I hope na makita ko pa ulit kayo sa next video ko. So, this is the parang episode 1 ba to ng walk ko kay Lord. Thank you so much, guys, and I hope na makita ko ulit kayo next time, and I hope na mag-subscribe din kayo sa akin. So, parang siyempre gusto ko lang din na kasi nakakita ko ng mga vloggers na talagang kumikita sila. So, hindi ko na kailangan na nagbablog ako kasi gusto ko din kumita, siyempre. And then, gusto ko din yan, someone. So, if you have any prayer request, so just siguro prayer request, ganyan, just message yan, or parang mag-comment kayo para mapag-pray din, diba? Hindi lang naman ako nagdadasal, madami kami magdadasal para sa inyo, diba? Mas powerful kasi yung prayer or yung pinagdadasal natin kapag mas madami yung dadasal. Alright, so anyway, so thank you so much again for staying with me. So medyo matagal lang siya, diba? Thank you so much, and I hope na makita ko ulit kayo sa next vlog ko. See you next time. Alright, goodbye for now.